Iniisip ang tungkol sa mga nursing home para sa iyong sarili o sa isang mahal sa buhay? Bago gawin ang desisyong iyon, paano kung sinabi ko sa iyo na may mas mahusay na mga paraan upang manatiling independyente, mapanatili ang iyong dignidad at mamuhay sa iyong sariling mga tuntunin? Ang mga nursing home ay hindi lamang ang pagpipilian at para sa maraming mga nakatatanda, hindi sila ang pinakamahusay. Kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid kami sa 5 kahangahangang alternatibo sa mga tradisyonal na nursing home. Mga opsyon na nag-aalok sa mga nakatatanda ng higit na kalayaan, mas personal na kontrol, at mas mahusay na kalidad ng buhay. Kung gusto mong manatili sa iyong sariling tahanan, manirahan sa isang masiglang komunidad, o tumanggap ng personalized na pangangalaga sa isang mas maliit, mas komportableng setting, mayroong solusyon na akma sa iyong mga pangangailangan nang hindi isinasakripisyo ang iyong kalayaan o dignidad. Tuklasin natin ang mga pagpipiliang ito ng detalyado para ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay makagawa ng pinakamahusay na desisyon para sa isang masaya, kasiyasiyang buhay sa hinaharap. Numero 1. Pagtanda sa lugar na may suporta sa pangangalaga sa bahay. Ang una at madalas na ginustong alternatibo sa mga nursing home ay nasa lugar na. Nangangahulugan ito na manatiling komportable sa iyong sariling tahanan habang tumatanggap ng suporta na kailangan mo para mamuhay ng ligtas at nakapag-iisa. Para sa maraming nakatatanda, ang tahanan ay higit pa sa isang gusali. Ito ay isang lugar na puno ng mga alaala, pamilyar at kontrol sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga serbisyo sa pangangalaga sa tahanan ay idinisenyo upang maging lubos na personalized. Tulong man ito sa pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagluluto, paglilinis o pagligo o higit pang espesyal na suportang medikal tulad ng pamamahala ng gamot, physical therapy o pangangalaga sa pag-aalaga. Ang tulong ay maaaring iayon ng eksakto sa kung ano ang kailangan mo. Ang kakayahang umangkop na ito ay isa sa mga pinakamalaking bentahe ng pagtanda sa lugar. Nakakakuha ka ng suporta kung saan at kailan mo ito gusto nang hindi ibinibigay ang iyong kalayaan. Ang pagtanda sa lugar ay nagpapanatili din sa mga nakatatanda na konektado sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga gawain na mahalaga para sa mental at emosyonal na kagalingan. Dagdag pa, sa teknolohiya ngayon, tulad ng mga emergency alert system, malayuang pagsubaybay sa kalusugan, at mga konsultasyon sa telehealth, ang kaligtasan at kalusugan ay maaaring pamahalaan ng mas epektibo kaysa dati na nagbibigay ng kapayapaan ng isip para sa mga nakatatanda at kanilang mga pamilya bilang tuwa, mga tinulungang pamumuhay na pamayanan. Ang pangalawang opsyon ay mga assisted living na komunidad na nagbibigay ng perpektong gitna sa pagitan ng ganap na independiyenteng pamumuhay at mga nursing home. Ngunit ang tunay na nagpapahiwalay sa tinulungang pamumuhay ay ang pagtutok nito sa pagtataguyod ng autonomiya at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang mga residente ay hinihikayat na lumahok sa mga aktibidad na panlipunan, mga club at mga programang pangkalusugan na idinisenyo upang panatilihin silang aktibo, kapwa sa pisikal at mental. May kalayaan silang magluto o maglinis ng kanilang sariling espasyo kung pipiliin nila, habang mayroon din silang kaginhawahan ng mga pagkain at mga serbisyo sa pag-aalaga sa bahay kung kinakailangan. Bukod pa rito, ang mga sinanay na kawani ay karaniwang magagamit sa lahat ng oras upang tumugon sa mga emerhensya o mga alalahanin sa kalusugan. Ang dahilan kung bakit kaakit-akit sa maraming nakatatanda ang tulong na pamumuhay ay ang balanseng ito ng suporta at kalayaan. Nagbibigay daan ito para sa isang masiglang buhay panlipunan, pagpapanatili ng mga pagkakaibigan, at pag-akses sa mga mapagkukunang pangkalusugan. Lahat habang alam ang propesyonal na pangangalaga ay isang tawag lamang. Para sa mga nakatatanda na nais ng tulong ngunit hindi nangangailangan ng full-time na pangangalagang medikal, ang tulong na pamumuhay ay isang mahusay na pagpipilian. Numero 3. Co-housing para sa mga nakatatanda. Ang co-housing ay isang makabago at mabilis na lumalagong alternatibo
kung saan ang mga nakatatanda ay nakatira sa isang komunidad na binubuo ng mga pribadong bahay na nakakumpol sa mga pinagsasaluhang lugar. Ang intensyonal na paraan ng pamumuhay na ito ay naghihikayat sa panlipunang koneksyon, suporta sa isa't isa, at pakikipagtulungan sa mga kapitbahay, isang bagay na kadalasang nawawala sa mas nakahiwalay na mga opsyon sa pamumuhay ng nakatatanda. Sa isang co-housing community, aktibong lumalahok ang mga residente sa paggawa ng desisyon tungkol sa kung paano gumagana ang kanilang kapitbahayan. Nagbabahagi sila ng mga pagkain, nag-aayos ng mga aktibidad ng grupo, at kung minsan ay nagpapalit-palit pa sa pagsuporta sa isa't isa sa mga pang-araw-araw na gawain o pag-aalaga. Ang modelong ito ay tumutulong sa mga nakatatanda na maiwasan ang kalungkutan at panlipunang paghihiwalay habang pinapanatili pa rin ang autonomiya at privacy sa kanilang sariling mga tahanan. Sinusuportahan ng co-housing ang dignidad sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga nakatatanda na hubugin ang kanilang panlipunang kapaligiran at mga pang-araw-araw na gawain. Pinapalaki nito ang matibay na pagkakaibigan at pakiramdam ng pagiging kabilang na mahalaga para sa parehong mental na kagalingan at pisikal na kalusugan habang tayo ay tumatanda. Para sa maraming nakatatanda, ang modelong ito ay nag-aalok ng perpektong balanse ng kalayaan at komunidad. Bilang 4. Mga tahanan ng pamilya ng matanda at mga tahanan ng maliit na grupo. Ang mga tahanan ng may sapat na gulang at maliliit na grupo ay nagbibigay ng mas intimate at parang tahanan na setting para sa mga nakatatanda na nangangailangan ng tulong ngunit mas gustong umiwas sa malalaking institusyonal na kapaligiran. Karaniwan, ang mga tirahan na ito ay nagtataglay lamang ng ilang matatandang magkasama na lumilikha ng mainit at personal na kapaligiran na parang pamilya kaysa sa isang pasilidad. Ang mga tahanan na ito ay kadalasang nagbibigay ng mga pagkain, tulong sa pang-araw-araw na mga aktibidad, sa pamumuhay tulad ng pagligo at pangangasiwa ng gamot at pagyamanin ang pakikisama sa mga residente. Dahil maliit ang grupo, ang mga tagapag-alaga ay maaaring mag-alok ng mas personalized na atensyon at bumuo ng makabuluhang relasyon sa bawat tao na nagtataguyod ng paggalang at individual na pangangalaga. Para sa mga nakatatanda na nagnanais ng suporta nang hindi isinakripisyo ang kaginhawahan at pagiging pamilyar sa isang tunay na kapaligiran sa tahanan, ang mga tahanan ng pamilyang may sapat na gulang at mga tahanan ng maliliit na grupo ay isang mahusay na pagpipilian. Pinagsasama nila ang kinakailangang tulong sa personal na koneksyon na nagpapahintulot sa mga nakatatanda na mamuhay ng may dignidad sa isang komunidad na nagmamalasakit. Bilang PIPA, patuloy na pangangalaga sa mga komunidad sa pagre-retiro. Sa wakas, ang Continuing Care Retirement Communities o CCRCs ay nag-aalok ng komprehensibong hanay ng mga serbisyo sa pangangalaga sa lahat sa isang campus. Ang mga komunidad na ito ay nagpapahintulot sa mga nakatatanda na simulan ang kanilang pagre-retiro ng may ganap na independyenteng pamumuhay at pagkatapos ay tuloy-tuloy na lumipat sa assisted living or skilled nursing care habang nagbabago ang kanilang mga pangangailangan. Lahat ng hindi nangangailangan na lumipat papalayo sa mga kaibigan o pamilyar na kapaligiran. Ang mga CCRC ay perpekto para sa mga nakatatanda na nagnanais ng kapayapaan ng isip tungkol sa kanilang mga pangangailangan sa hinaharap na pangangalaga habang pinapanatili ang higit na kalayaan hanggat maaari ngayon. Nag-aalok sila ng access sa mga social club, mga programa sa fitness, mga serbisyo sa pagkain, pangangalagang medikal, at marami pa na lumilikha ng isang masiglang pamumuhay kasama ng propesyonal na suporta. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng autonomiya, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at full spectrum na pangangalagang pangkalusugan, ang mga CCRC ay naghahatid ng isang natatanging pagkakataon para sa mga nakatatanda na tumanda ng may kumpiyansa. Alam nilang mayroon silang parehong kalayaan at seguridad. Para sa marami, ito ang perpektong balanse ng kalayaan at pangangalaga sa isang lugar. Tulad ng nakita natin, ang mga nursing home ay hindi lamang ang landas para sa mga nakatatanda na naghahanap ng pangangalaga at pagsasama. Maging ito man ay tumatanda sa lugar na may suporta, tinutulungang pamumuhay, co-housing, maliit na grupo ng mga tahanan
o patuloy na pangangalaga sa mga komunidad. Maraming mga opsyon na idinisenyo upang mapanatili ang iyong kalayaan at dignidad habang nagbibigay ng pangangalaga na kailangan mo. Ang pagpili ng tamang kaayusan sa pamumuhay ay isang malalim na personal na desisyon at mahalagang isaalang-alang kung ano ang pinakamainam sa pakiramdam para sa iyo o sa iyong mahal sa buhay. Tandaan, ang layunin ay mamuhay ng may paggalang, kaaliwan at kagalakan saan man iyon naroroon. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa isang tao na maaaring makinabang sa mga alternatibong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga insight at payo upang matulungan ang mga nakatatanda na mamuhay ng kanilang pinakamahusay na buhay. At gusto kong makarinig mula sa iyo. Anong mga alternatibo sa mga nursing home ang na-explore mo o ng iyong pamilya? Ibahagi ang iyong mga karanasan o tanong sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panunood at alagaan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay.